Isang manghuhula sa live television. Lahat ng sabihin niya ay puro mali. Nag-uusap naman ang dalawa dahil sa ginawang panghuhula ni Santa Dodoria dahil wala man lang tumama sa mga hula nito dahil imposible magkaroon agad ng asawa at anak ang batang idol. Nakasakay sa kotse si Dodoria nang makilala siya ng taxi driver at tinanong kung meron ba talaga siyang ESP power. Bumaba siya ng kotse at inakala ng driver na nainsulto niya si Dodoria. Samantala dahil bumalik ang sumpa ni Ocaron kinapitan niya sa paa si Momo. Ngunit may umatake dito. Dumating si Dodoria at inakala na nagdala na naman si Momo ng walang kwentang lalaki at hindi rin ito tao. Dahil puro problema lang ang dala nito. Umatake si Ocaron ngunit nasunog ito. Nabigla naman si Dodoria sa bilis nito. Pero dahil alam ni Dodoria na iikot ito sa likuran niya kaya nakapaglagay agad ito ng bitag dahilan para masunog si Ocaron. Pinaliwanag ni Dodoria na pag lumampas siya sa guhit ay mamamatay ito. Sinabi din nito na pag sa loob ng bilog niya nilagay ang agimat ay sa loob lang ang boundary nito. Kaya kung sa labas ng guhit niya inilagay ito ang labas naman ang magiging boundary ng agimat. Habang nasusunog sinabi nito na maghintay lang at kakainin din siya nito. Hinamon naman ni Dodoria ito na lumaban at pinaghahampas niya ito sa muka. Dagdag pa ni Dodoria na papatayin niya ang kahit sinong kumapit sa apo niya. Nang magising si Momo ay bumaba ito sa hagdan. Tinanong ito ni Dodoria kung may pinuntahan ba itong haunted na lugar. Sinabi niya na hindi siya kundi ang kaibigan niya ang nagpunta dito. Sinabi ni Momo na kung meron ba itong nakita na lalaki. Sinagot niya ito na binuran na niya ang masamang espiritu. Humingi ng tawad si Momo sa inasal niya at hinanap ang masamang espiritu. Dinala pala ito ni Dodoria sa shrine. Mabilis na tumakbo si Momo sa pag-aalala kay Ocaron. Pagbukas ng pinto nakita niya si Ocaron na kumakain. Agad na sinara ni Momo ang pinto dahil nahiya siya sa pag-aakala niyang patay na si Ocaron. Dumating si Dodoria na ikinagulat ni Momo. Sinabi ni Dodoria na pag lumabas si Ocaron sa shrine ay babalik ang sumpa. Sinabi ni Momo na kaya na niyang gumamit ng ESP at delikado pag hindi niya napigilan ang sumpa kay Ocaron. Nagkwento si Dodoria tungkol sa Turbo Granny, isang halimaw na naghahasik ng lagim sa bansa. Nang mabalitaan niya na nakatambay na lang ito sa isang tunnel ay pinuntahan niya ito pero natakot siya sa lakas ng enerhiya sa tunnel dahil mas malakas ito pag nasa teritoryo nila. Dahil naghalo ang espiritu at ang Turbo Granny sa tunnel. Tiwala naman si Momo na tutulong si Ken ngunit inasar ito ni Dodoria na crush nito si Ken. Nagpaliwanag naman si Momo na ibang Ken ang sinasabi niya. Sinabi ni Dodoria na haminin nila Momo at Ocaron ang Turbo Granny. Ngunit kailangan muna nila itong mapalabas sa kanyang teritoryo. Hindi naman naniniwala si Momo na kaya nilang talunin sa takbuhan ang Turbo Granny. Naisip niya na lagyan ng agimat ang tunnel. Tinanggihan sila ni Dodoria dahil hindi ito gagana sa labas ng Kamikoshi City. Dahil mahalaga ang mga teritoryo dahil yun ang magiging basihan ng pagkapanalo. Sinabihan na magsanay na siya ngayon pero ang tinutukoy nito ay si Ocaron pero mahina ang istamina ni Ocaron. At 2 beses niya lang kayang tiisin ang sumpa. Kailangan nilang mag-level up at magpalakas sa pag-alis nito. Humingi ng sorry si Ocaron dahil sarili niya lang ang kanyang iniisip. Kaya magpapalakas siya para matulungan si Momo. Samantala, binalita sa TV ang idol na si Shoma. Napag-alaman na totoo pala ang hula ni Dodoria na 27 years old na ito at may anak sa labas. Hindi na makatiis si Ocaron dahil na-CCR na ito pero hindi maaring mawala sa paningin ni Momo si Ocaron dahil babalik ang sumpa. Pinaliwanag ni Momo na lahat ng bagay ay may aura tulad ng mga halaman at mga bato kaya napapagalaw niya ito. Nang pakiramdaman niya ang aura sa loob ni Ocaron ay malamig ito. Desperado na si Ocaron na maka-CR ngunit hindi ito hinayaan ni Momo maging ni Dodoria. Hiyang-hiya si Ocaron dahil habang na-CR siya ay nakabukas ang pinto para mabantayan siya ni Momo. Sa pagsilip ni Momo sa CR ay nagpakita ang Turbo Granny na ikinatakot ni Momo. Sinubukan niyang tawagin si Dodoria pero hindi ito gumagalaw. Pinaliwanag ng Turbo Granny na pwedeng maipasa ang sumpa gamit ang katawan ni Ocaron. Lahat ng tititigan ni Ocaron ay mamamatay dahil sa sumpa. Pinapapunta niya si Momo sa tunnel dahil kung hindi ito pupunta, gagamitin niya si Ocaron para pumatay. Sa pag-alis ng Turbo Granny ay walang alam sa nangyari ang kanyang lola.
Pinagsuot ni Dodoria sila Okaran at Momo dahil para itong bulletproof na laban sa masasamang espiritu. Pinapagalitan nito si Momo na kaya ito nasasangkot sa problema ay hindi sumusunod sa kanya. Ngunit sa pag-alis ni Momo niyakap ito ng kanyang lola at sinabi na huwag mamamatay. Pagsakay nila sa train ay nagagalit si Momo dahil ayaw niyang nasasaktan ang mga mahal niya sa buhay.